Muli, nandito kayo sa ating channel na kung saan sabay-sabay natin pag-aralan ang pag-jewelry casting. At nung nakaraan is gumawa tayo ng about sa pagsisilicone mold ng ating ginawang resin na model na tennis bracelet. So, ngayon is eto na yung kinalabasan niya nung biniyak na natin yung sa silicone mold. Sa biniyak na ng platero. So, ito na siya guys. Ayan. So, ngayon is pwede na natin siyang injectionan ng wax. So, for today, ang ipapakita ko naman sa inyo is kung paano ba ang tamang paggamit ng ating wax injector machine. So, ayun yun. Papakita ko sa inyo mamaya. Okay? So, tara! Samahan ninyo ako kung paano ang paggamit ng injector machine at kung paano siya tamang gamitin dito sa ating silicone mold. So, ayan guys, ito ang ating injector machine. At kung makita nyo, medyo parang may makalat dito ng side na to. So, ito yung ating wax. So, dapat wax flakes yan. Pero ito kasi is tanggaling na siya dito sa loob. So, ito yung mga nagamit na nating wax na pwede nating i-recycle. Okay? Pero dapat wax flakes yung gagamitin natin. And pagka bumili pala kayo ng wax flakes, siguraduhin nyo na at least 1 kilogram yung bibili ninyo para ilalagay natin siya dito sa ating injector or wax injector machine. Okay? So, ang gagawin muna natin is open muna natin to. Ayan. Yung pang lock nya. And buksan natin. So, medyo mahirap siyang buksan. Gamitin natin ako. Ayan. So, ito ang tsura niya. So, meron na tayong nakalagay na wax. Actually. So, ito is natunaw ng wax flakes. So, ganyan yung mag-iitsura niya once na natunaw na yung wax flakes. So, ngayon naman is, kunwari na lang, ito is yung wax flakes natin. Ilagay lang natin siya dito sa ating ayan, wax injector machine. Okay. Ayan. So, ganun lang yung paglagay ng mga wax flakes. Wala na kayong masyadong kailangan pang gawin. Then, once na nailagay nyo na yung 1 kilogram yung wax flakes, is pwede na natin siyang isara. So, guys, be careful pagka nagsasara. I mean, dapat secured talaga siya kasi ginagamitan natin siya ng pump, ng air pump. And pagka masyadong mataas yung pressure ng air pump natin at hindi nakasecured itong mga lock, pwede siyang tumalsik itong mismo ating takip ng injector wax. So, yun yung iiwasan natin guys kasi medyo delikado yun. So, ayan guys, after natin i-secure yung takip ng ating wax injector, pwede na natin siyang i-on. So, pag in-on natin siya, iilaw siya dito. Ayan. Pwede natin. Ayan, nakita nyo naman, umilaw. So, once na naka-turn on na siya, isa-set naman natin yung value ng temperature ng ating wax injector. So, pagka nagsiset ako ng aking temperature, nilalagay ko siya sa 70. Ayan. So, for about mga 30 minutes, ang aantayin natin para sure na matunaw yung ating wax. Then, once na natunaw na siya, or yun na nga, uminit na yung wax natin, ibabalik ko siya sa 50 or 55 para yun na yung magiging temperature ng ating wax. Hindi siya ganun kainit at hindi rin naman siya ganun kalamig na napakabilis tumigas ng ating wax. Okay. So, i-70 muna natin para mabilis matunaw. After nating mapainitan or matunaw yung wax,
okay, dun sa temperature na need natin, is i-set lang natin or ilalagay lang natin ulit siya sa 55, which is, ayan, na-adjust ko na siya actually. So, nasa 55 na siya. Ayan. Ayan. Ayan, 55. Okay. Before tayo mag-inject, need natin na nasa 1.5 yung ating pressure gauge. Okay? So, pagka binuksan natin ang compressor natin, isiset lang natin tong ating wax injector or yung pressure gauge niya sa 1.5. Ayan. Para yung labas ng wax is sakto lang, hindi ganun kalakas, hindi rin naman siya ganun kahina. Okay? So, ayan. Kuhain natin tong ating silicone mold pinakat sa platero. Okay. Then, bago natin siya injectionan, need muna natin siyang lagyan ng powder sa loob. Ayan. So, ito gagamitin natin. So, lagyan lang natin ng konti. Ayan, medyo napadami. So, lagyan na natin dito sa kabila. Ayan. Pagpagpagin lang natin. Then, kung masyadong madami, gamit lang tayo ng brush. So, meron ako dito na toothbrush. Ayan. So, super fine yung lambot ng brush niya. Ayan. So, ba't natin kailangan lagyan ng powder? Kasi para hindi dumikit yung wax dun sa ating silicone mold. Okay. Ayan. Make sure lang na kita pa rin yung mismong natin. Ayan, yung sa model. Okay. Pagka okay na yung powder, ayan, pwede natin siyang isara ulit. Then, usually, ang ginagamit dito is clamp. So, may clamp na nilalagay dito para nakaano talaga siya, hold ng maigi. Pero since wala tayong clamp, ang gagamitin ko lang is yung pantakip natin dun sa ating aluminum mold. So, iyaano ko lang siya dito, isa-set na ganito, ayan. Then, hawakan lang. Kabilaan siya. And, hawakan lang natin siya. Then, itong butas na to, tatapat lang natin dito sa ating nozzle ng ating wax injector. Okay? So, ayan. I-push lang natin siya. Oops! Ayun, nakita nyo guys. May lumabas na wax. So, ganyan talaga siya. Medyo messy guys. Okay, nakita nyo naman. So, patutuyuin na lang natin siya. Then, after niya matuyo, tsaka natin siya bubuksan.
So, ayan guys, nakita nyo kung paano yung pag-wax inject. Okay? So, paano natin gamitin yung wax injector machine natin. Yun nga lang, hindi nga lang natin na perfect yung ating modelo. Since ito nga yung kinalabasan. Ayan. Nakita nyo. So, although halos kapareho na siya, kaya lang hindi pa rin ganun ka smooth or hindi siya ganun ka perfect. Ayan guys. So ito, ipakita ko itong dalawa lang. Ayan. Okay, so winox natin. Kaya niya mag-focus. So ito yung sa resin natin. So halos nakuha niya naman no, yung shape guys. Pero hindi nga na siya ganun ka-perfect. Pero compared naman dun sa yung unang-una kong ginawang silicone wax, ito yung kinalabasan niya guys kung titignan nyo. Ayan. Ayan nyo. Ang layo dito sa ating ginawang modelo. Diba? So, meaning to say guys, itong ginawa nating pangalawang silicone mold or itong ginamit nating ibang product ng silicone is mas okay kaysa dun sa nauna kong ginamit. Kasi halos halos almost, pero di siya perfect, okay. Almost nakuha niya naman yung mismong tennis na model natin. Yung mismong ano niya, tawag dito? Pulma, yun. Sorry guys, naglag ako dito. So, ayun. Siguro, next time, or yung sinasabi ko nga sa inyo na ipapakita ko sa inyo yung sa tamang pagsisilicone mold, since hindi ko nga siya nakompleta nung nakaraan, gagawa tayo ng another model natin ng alahas. So, try natin sa malaki. Baka kasi masyadong mahirap dito sa maliit, no? Dahil sa masyado siyang maliit, kaya nahihirapan tayong hugutin dito sa mismong ating silicone mold. Pero alam ko dapat hindi ganun eh. Kasi meron akong mga napanood na kahit although maliit siya, is nagagawa nilang mahatak na maayos. So, hindi natin sure kung saan ako nagkamali. So, pwede sa pagkakat or pwede rin dahil sa pwede rin dito sa molde. Not sure. Okay, so i-research ko siya ulit yung about dyan. Pero sa ngayon, yun lang yung ating i-vlog. Yung tamang pagwawax. So, ganun lang naman siya guys. So, mukha siyang madali pero mahirap din guys kasi kailangan tama yung ano mo, yung sa pressure, katulad ng pinakita ko sa inyo. Kasi kung pagwan lang kayo, mangangapa kayo. Actually ako nangapa din ako nung una. Ilang beses akong ano niyan, try dun sa wax, sa pag-insert ng wax sa ating silicone mold. And parati siyang umaapaw at natutuluan yung kamay ko. And dahil nga sa mainit yun, is napapaso ako. Pero hindi naman siya ganun na sobrang mapapaso ka na parang tawag dito, yung magkakaroon ka ng burn sa iyong skin. Hindi naman siya ganun. Pero as in mainit. So, dapat pagka insert nyo to, talagang mahawakan nyo ng maayos. Hold nyo ng ganyan. Para pagka insert, wala masyadong tatapong wax dito sa mga gilid-gilid. Usually kasi dito tumatapon yun. Ayan. Dun sa mismong pinagbiyakan. So, ayun guys.